Oh, this is perfect. Bulalas ni Georgina. I love our family picture, ma'am. Her mother smiled. Of course, it should be dahil ipapa-feature ko yan sa Time Magazine. Napangiti siya. Mayroon siyang masaya at mapagmahal na pamilya. Ang pamilya nila ay isa sa pinakamayaman sa bansa. Ang kanyang ama ay isang business tycoon, samantalang kanyang ina ay isang pilantropo. Isang matulunging tao at may mabuting puso ang kanyang ina. Anak ng dating presidente, kaya ipinapagpatuloy nito ang pagtulong sa mga taong mahihirap. Nagpatayo ito ng ilang eskwelahan para sa mahihirap na kababayan nila. Ito na rin ang namamahala sa foundation ng ama nito, ang kanyang lolo. Gayunpaman, hindi pa rin ito nawawala ng oras para sa kanila ng kanyang ama. Isang simpleng babae ang ina ni Georgina. Kahit ipinanganak na mayaman, hindi sanay makipagsosyalan sa mga party ng mga asawa ng mayayamang lalaki. Tuwing kaarawan nito o di kaya ay kanya o ang kanyang ama, madalas sa rest house lamang ng kanilang pamilya, sila nagse-celebrate at malalapit na kaibigan at kapamilya rin lamang ang imbitado. Hindi rin sanay ang kanyang ina na magpa-interview sa media. Mas gusto nito ang tahimik at simpleng buhay, gayon din ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang businessman, shrewd sa kaibuturan ng puso nito ay isang mabait at mapagmahal na ama sa kanya. Sa mga kasamahan lamang nito sa trabaho, masyadong istrikto pero nagtatrabaho ng may dignidad at respeto sa mga kasosyo sa negosyo. Paborito ng media ang kanyang pamilya pero hindi lahat ng pwedeng mag-interview sa kanila ay pinagbibigyan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ang nagdidesisyon kung sino ang pagbibigyan nila. Kagaya ngayon, katatapos lang nilang magpa-pictorial para sa Time. Dahil i-feature ang kanilang pamilya sa magazine. Nakangiti si Georgina habang nakatingin sa kanilang mga litrato. Simpatiko at gwapo pa rin ang papa kahit dito sa litrato, nakangiting sabi niya. Napailing ang kanyang ina. Natawa ang kanyang ama. Napatingin si Georgina sa mga magulang at malambing na yumakap sa mga ito. Gumanti lang ang mga ito ng yakap sa kanya. Are you going to have lunch with us today, sweetheart? Tanong ng kanyang ina sa kanyang ama. I'm sorry but I can't, sweetheart. I have a meeting today, sagot ng kanyang ama. Okay, then, hihintayin ka na lang namin sa hapunan ni Georgina. Nakangiting tumayo ang ama ni Georgina. I have to go now, sweetheart. I'll see you both tonight. Hinalikan nito ang kanyang ina sa pisngi at pagkatapos ay niyakap naman siya. Okay, bye dad. Ikaw, iha, sasabay ka ba sa akin sa tanghalian? Oh, I'm sorry ma'am, pero magkikita kami ni na Luz at Toby ngayon, sagot niya. Nagbuntong hininga ang kanyang ina. Oh well, kung ganon ay sa hapunan na rin kita hintayin. Take care, iha. Thanks ma'am, I have to go now. Bye! Hinalikan niya ang ina at pagkatapos ay nagmamadali ng umalis. Nako, Carmina, ang ganda na naman ang pictorial ninyo. Nakangiting puri ni Toby nang magkita sila magkakaibigan sa isang restaurant. Salamat Toby, matipid na sagot niya. Georgie, by the way, since it's summer, Toby and I are planning to go on a vacation. Are you coming with us? Tanong ni Liz. Sina Toby at Liz ay kaibigan na ni Georgina simula pa nung nasa kindergarten pa sila. Galing ang mga to sa mayayamang ding pamilya. Isang bank magnate ang ama ni Toby samantalang isang hasyendero naman ang ama ni Liz. Magkaklase sila hanggang makapagtapos silang tatlo sa kolehiyo noong nakaraang 2 buwan. Si Liz ay nakatakda ng magpunta sa Australia upang doon kumuha ng master's degree samantalang si Toby ay sa Amerika naman upang mag-aral din. Siya naman ay pupunta rin sa ibang bansa para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Abogasya ang kukunin niyang kurso. Where? Kunot noong tanong niya. Well, we are planning to go to Hawaii. Nagpaalam na kami sa aming mga parents at pumayag naman sila. Sulitin na natin ito, Carmina. Malapit na kasi tayo magkahiwa-hiwalay, malungkot na sabi ni Liz. Masyadong malayo ang Hawaii. Bakit hindi tayo pumunta sa Palawan? Marami rin namang magagandang beaches doon. But Carmina, we have been there already. Why don't we go to abroad for a change?
Parang gift na rin natin sa ating mga sarili since graduate na tayo ng kolehiyo, ani Toby. Tumango-tango siya. Pag-iisipan ko pa. Oh, my. Don't tell me hindi ka papayagan ni Tito Alejandro at Tita Consuelo. Kunot nitong sabi ni Liz. Hindi naman sa ganon. They will let me, of course, but I'm thinking of spending more time with them. In 3 months, ay alis na rin ako at matagal bago ako makabalik dito sa Pilipinas. Siguro ay dito na muna ako. Kibit balikat na sagot niya. Oh well, we understand. We'll just send you pictures of us in Hawaii. Mataray na sabi ni Toby. Natawa siya. Well, that's just fine with me. Nagtawanan ang dalawa. Anyway, ani Toby, my cousin is celebrating her birthday tomorrow and the 3 of us are invited. You mean Diane? Tanong ni Liz. Tumango si Toby. Yes, and she's planning to go abroad to pursue her dream of becoming a professional model. Well, she has all the qualifications to become one, ani Georgina. Na-meet na rin niya si Diane. Pero sa totoo lang ay nabobore siya kapag kaharap at kausap niya ito. Panay kasing tungkol sa sarili nito ang gustong pag-usapan, ang mga achievements nito bilang fashion model, at ang mga lakad abroad at ang mga nagiging boyfriends. It bored her to death to be with Diane. Punta tayo, okay? Sabi ni Toby. Of course, excited na sagot ni Liz. Sure, matipid namang sagot niya. Pupunta siya para bilang respeto sa dalawang kaibigan. Kung siya ang papipiliin ay mas gusto na lamang niyang magkulong sa kanyang kwarto kaysa pumunta sa party ni Diane. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Alejandro sa may-ari ng agency. I'm very sorry, Mr. Oliveira, but I can replace him right away, sir. Okay, but make sure na ang ipapalit mo ay yung pinakamagaling na tao mo. Hindi ko gustong malagay sa alanganin ang buhay ng anak ko at nag-iisang anak ko si Georgina. At kapag ang pinalit mo ay isang taong lalampalampa ay ikaw mismo ang malilintikan sa akin. Huwag kayong mag-alala, Mr. Oliveira. I will give you the best of my men. If you want, you can screen them. There's no need, I trust you, okay? I will meet the new bodyguard tomorrow first thing in the morning. Okay, no problem. Tumango si Alejandro at nag-disconnect na. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at hinimas ang ulo. Bigla kasing sumakit yon. Problema ang pagre-resign ng bodyguard ni Georgina. Matagal itong bodyguard ng kanyang anak. Simula pa noong nasa high school ito. Gusto niya ang taong yon dahil matinik magbantay kay Georgina at magaling din. Hindi alam ng kanyang anak na may bodyguard ito dahil nung nalaman nito ang tungkol doon ay nagalit ng husto. Naiintindihan naman niya ang sentimiento ng unika iha. Sa realidad ng buhay, kaya naman proud na proud siya rito dahil hindi ito kagaya ng ibang mga anak mayaman na maarte. Lumaki si Georgina na independent, hindi spoiled brat at aksayan sa pera. Pero dahil sa estado nila sa buhay ay kinakailangan niyang maglagay ng bodyguard ng anak para sa kaligtasan nito. Marami kasi siyang nababalita ang mga kinikidnap, madalas din na ang mga anak kanegosyo niya ay may natatanggap na kidnap threats kaya nag-aalala siya para sa kaligtasan ng anak. Siya at ang asawa niya ay may mga sariling bodyguards din. Parating nakikiusap si Georgina sa kanya noon na tanggalin ang bodyguards. Minsan kasi ay may nanligaw rito. Gusto rin naman nito yung lalaki na parating nag-e-effort pero nang mag-date ay hindi man lang daw makabuelo ang lalaki dahil sa higpit ng bodyguards. Kaya naman nag-alsa boses na si Georgina sa kanya. Ipinaliwanag naman niya rito ang lahat. Noong una ay napapayag niya itong tanggapin ng bodyguards pero nung magtagal ay masyado na itong nalibadbaran kaya panay ang reklamo na sa kanya. Kaya nakaisip siya ng ibang paraan upang mapanatili ang bodyguard sa tabi ng anak. Pinalabas niyang wala na itong bodyguard at natuwa naman ito. Pero sa totoo lang ay nasa paligid lang ang bodyguard at parating nakatanaw at nagbabantay mula sa malayo. Kumuha siya ng isang magaling na agent bodyguard pero nag-resign na pala ito sa agency. Hindi niya maiwasang mag-alala. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at inuluwa ang kanyang asawa. Hi, what's wrong, sweetheart? Nag-resign ang bodyguard ni Georgina. Saad niya, I see. May nakita ka na bang ibang kapalit?
Wala pa, pero tumawag na ako at bukas na bukas din ay dapat ipakilala na nila ang ipapalit nila. Tumango-tango si Consuelo. They have to make it fast dahil tinawagan ako ng anak mo kanina na a-attend siya ng birthday party bukas ng gabi dahil birthday ng pinsan ni Toby. Tumango-tango siya. I see, don't worry. Maasahan ko naman si Mr. De La Paz ang may-ari ng agency. By the way, I dropped by to give you this. Ibinigay nito ang isang maliit na kahon ng cake. He smiled. Oh, thank you, sweetheart. Ngumiti sa kanya ng pagkatamis-tamis ang asawa. Huwag mong kalimutang umuwi ng maaga mamayang gabi, okay? You promised to have a dinner with us. Of course, sweetheart. I love you. Tumango siya at hinalikan ng asawa sa mga labi. Gumanti ito ng halik. I love you too. Pansamantala lang naman ito, iho. On leave ka naman ng 2 buwan sa trabaho mo. Hindi ba? You are the best person to replace Bernard. Mariin siyang umiling habang nakikinig sa kanyang tiyo. Kararating lang niya galing sa kanyang assignment. Isa siyang US Navy man at nag-file ng 2 months vacation dahil kailangan niyang asikasuhin ang ari-ariang iniwan ng kanyang ina na namatay noong nakaraang taon. Amerikano ang kanyang ama samantalang Pilipina naman ang kanyang ina. Hindi kailanman nagpakasal ang dalawa dahil may ibang pamilya ang kanyang ama sa Amerika. Noong pinagbubuntis pa lamang siya ng kanyang ina, ay sinustentuhan na ito ng kanyang amang Amerikano. Mabuti na lang at masinop sa pera ang kanyang ina kaya nakapag-ipon ito at napagtapos sa pag-aaral ang 2 kapatid. Ang kanyang tiyo Andrew na bunso ay isang engineer na nagtatrabaho na sa Singapore kasama ang pamilya nito. Ang tito Arturo naman niya ay may sarili silang security agency at trained bodyguards. Kasosyo nito ang isang maimpluwensyang tao sa Pilipinas na isang retired Navy SEAL. Isa ring Navy man ang kanyang tiyo pero maaga itong nagretiro dahil sa asawa nito at mga anak. Naisipan na lang nitong magtayo ng agency. Ang kanyang ina naman ay nagtayo ng maliit na apartment na pinaupahan nito. Nang mag-18 siya ay kinuha siya ng kanyang ama at dinala sa Amerika. Doon niya nakilala ang asawa nito at ang 2 anak na parehong lalaki. Doon na siya pinag-aral pero tuwing bakasyon ay umuwi siya sa Pilipinas para bisitahin ang kanyang ina. Hindi naging madali sa kanya ang buhay sa Amerika. Pater na rin ang pagtanggap sa kanya ng asawa ng kanyang ama at sa 2 kapatid niya. Masamang tingin ng mga ito sa kanyang ina. Kaya palagi siyang napapaaway sa mga ito hanggang sa maisipan niyang umalis sa poder ng kanyang ama. Nagtrabaho siya sa isang part-time jobs hanggang sa mainganyong subukang pumasok sa US Navy. Hindi naman siya nabigo at natanggap naman siya. Hindi man naging madali ang mga pinagdaanan niya pero dahil gusto niya ang kanyang ginagawa ay napagtagumpayan niya yon. Ngayon ay hito na siya sa Pilipinas at kaharap ang kanyang tiyo Arturo at pinipilit siyang maging bodyguard ng isang anak mayaman na pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Sinamantala nito ang pag-leave niya mula sa trabaho. Iho, malaki naman ang ibabayad sa iyo ni Mr. Oliveira. Wala pa lang talaga akong mahanap na ipapalit kay Bernard so ikaw na muna kahit pansamantala lang habang naghahanap pa ako ng permanenteng ipapalit kay Bernard. Pakiusap ng kanyang tiyo. Napabuntong hininga siya. I don't go for boring jobs, Uncle Art. Pansamantala lang naman ito, iho. Pilit pa rin ito. Napatitig siya sa tiyo. Alam niyang seryoso ang pinapagawa nito sa kanya dahil kung hindi ay hindi siya kukulitin ng ganon. Napaisip din siya, siguro ay hindi naman masama yon, hindi naman gaano mabigat ang trabaho. At since nandito siya para mag-relax, ay okay na rin naman yon. Hindi na rin masama. Hindi rin naman niya matitiis ang kanyang tiyo. Sa 2 tiyo niya ay ito ang pinakamalapit sa kanya noong bata pa siya bago siya pumunta sa Amerika. Ito ang nagsilbing ama niya noon. Alright, pero 2 months lang, pinalasabi niya. Ngumiti ang kanyang tiyo. Okay, 2 months. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa opisina ni Mr. Oliveira. He wants to meet you. 8 o'clock sharp. Tumango siya at lumabas na ng opisina nito. You look very beautiful, Georgina, iha. Nakangiting puri ng kanyang ina. Ngumiti siya. Thanks, ma'am. Ngumiti rin ang kanyang ina. What time will you be coming home? Maybe 11 o'clock, ma'am. Tumango ito. Okay. Enjoy the party, iha. Thanks, ma'am. Where's dad? Kunot noong tanong niya
nang hindi niya nakita ang ama sa sala. Pauwi na siya. He texted me while ago. I'll just tell him na umalis ka na. Tumango siya. Okay, ma'am. I have to go now. Sure, iha. Hinalikan siya ng ina sa pisngi. Bye, ma'am. Pagdating ni Georgina sa party ay sinalubong kaagad siya ni Diane kasabay sina Toby at Liz. Nagbeso-beso siya sa mga ito. Hi, Georgie. You look gorgeous. Anyway, enjoy the party, sabi ni Diane. Thank you, Diane. Nakangiting sagot niya. Tumango naman si Diane at pagkatapos ay nagpunta sa nasa ibang bisita. Hinila kaagad siya ni Liz at Toby sa isang mesa. Georgie, I like your dress. Nakangiting sabi ni Toby nang makaupo na sila. Thank you, Toby. Matipid na sagot niya. Georgie, know what? Daniel is here, remember? Yung nanligaw dati sa'yo nung nasa high school pa tayo. Gosh, he looks so handsome, excited na sabi ni Liz. Nagulat siya sa narinig. Really? Akala ko nasa US na siya. I got the chance to talk to him a while ago, Georgie. At sabi niya ay nandito siya para magbakasyon. He'll be staying here for 3 weeks. May pinapagawa rin sa kanya kasi ang papa niya. I think it has something to do with their business. Pagbigay impormasyon ni Toby. Tumango-tango siya. I see. My God, Georgie, you should see him. Ibang-iba na siya. He's no longer the nervy type. He looks like a movie star leading man. Exaggerated na sabi ni Liz. Napatingin siya sa kaibigan. Oh, please, wala naman talaga akong gusto sa kanya noon pa man. Tinatamad na sabi niya. Don't say that, Georgina. I promise you, when you see him tonight, you will eat what you said, and you'll be crawling on his bed, ani Toby. Napapailing na itinirik ni Georgina ang mga mata. Mas excited pa ang dalawang kaibigan niya kaysa sa kanya. Siyempre, kilalang kilala niya si Daniel Gustavo, half Filipino, half Mexican. Classmate niya ito sa international school noon sa high school. He was the nerd type. Parating nakasuot na makapal na salamin, may dalang malaking backpack na puno ng mga libro, at parating nakayuko kaya madalas itong ibuli ng mga kaklase niyang may mga dugong banyaga. Silang tatlo, nina Liz at Toby, ang mga naging kaibigan ni Daniel noon dahil masyado siyang naawa rito. She was 15, while she was 16 noong nanligaw ito sa kanya. Diniretso niya ito, sinabihan na pagtingin kaibigan lamang nararamdaman niya para dito. Pero hindi pa rin ito sumuko. Sige pa rin ang panliligaw hanggang sa hinayaan na lamang niya ito. Pero nagkagusto siya sa ibang manliligaw niya, si Philip. Binigyan niya ng tsansa si Philip na makapasok sa buhay niya, pero nang malaman ni Daniel ang tungkol doon ay nabalita na lamang niyang huminto na ito sa pag-aaral at nagpunta na lamang sa Amerika kasama ang pamilya. Nagilty rin naman siya noong panahon na yon dahil hindi man lang niya nakausap bago tumulak papuntang Amerika ang lalaki. Naging kaibigan din naman niya ito, pero hanggang doon na lamang yon dahil hindi niya kayang ibigay ang gusto nito. Wala rin siyang balita tungkol dito simula noon. Pinagpatuloy niya ang kanyang buhay at sinagot si Philip. Pero naging komplikado ang relasyon niya sa lalaki kaya sa kanyang bodyguards noon na parating nakasunod sa kanila tuwing magdi-date sila hanggang sa napagod si Philip. Naging matapat naman ito sa kanya at nakipag-break na lamang siya rito at ipinapangako niya sa kanyang papa na tanggalin na lamang. Siguro ay hindi talaga sila para sa isa't isa. Hey, ang layo na ng nilakbay ng diwa mo. Nakikinig ka ba sa amin? Kunot nung tanong ni Toby. Napatingin naman siya rito. Oh, sorry. May naalala lang kasi ako. Oh my God, Daniel's coming this way, sabi ni Liz. Gosh, ang gwapo niya talaga, sabi naman ni Toby. Itinirik uli ni Georgina ang kanyang mga mata. Hi, Georgina. Nakangiting bati ni Daniel sa kanya. Pagupo ni Daniel, ay umalis na sina Toby at Liz para pumunta sa ibang mesa. Hi Daniel, it's been quite a while since I saw you, nakangiting sabi niya sa lalaki. Umupo si Daniel sa tapat niya. How are you? Nakangiting tanong nito. I'm good. How about you? I've been good too. Maya-maya ay naging maganda na ang takbo ng kanilang pag-uusap. Napansin ni Georgina na malayong-malayo na ang personalidad ni Daniel sa Daniel na nakilala niya noon. Palakwento na ito ngayon at palabiro, hindi na mahiyain na kagaya noon.
kung ano-ano ang pinag-uusapan nila hanggang sa napansin niyang marami-rami na rin ang nainom niyang maalak dahil medyo nahihilo na siya. Hindi kasi siya sanay uminom kaya alam niyang marami na siyang nainom. Panay kasi ang tagay ni Daniel ng alak sa kanyang kupeta kapag nauubos na niya ang laman niyon at hindi naman siya makatanggi dahil panay ang kwento nito at tawa lang siya ng tawa habang nakikinig. Where are we? Kunot noong tanong niya kay Daniel nang napansing nakatayo na sila sa harap ng isang fountain at medyo malayo na sa karamihan. Madilim na rin ang bahaging yun ng lugar. Nasa may hardin tayo sa likod bahay ni na Dayan. Hinimas niya ang kanyang sentido at medyo napapikit pa siya dahil medyo kumirot-kirot na yon. I think we better go inside. Medyo sumasakit na ang ulo ko. Kailangan ko nang hanapin sina Toby at Liz. Mariing sabi niya. Para kasing bigla siyang napagod at nanghina ng kanyang mga tuhod. Kailangan niyang umupo. Not yet. We will be fine here. Mag-usap pa tayo. We have a lot of things to catch up for old time's sake. Seryosong sabi ni Daniel. Maybe we can do it some other time. I am a little bit tired and I really wanna go home now. Pakiusap niya. Come on, Georgie. Kaunti pa lang naman ang nainom mo. Pamimilit pa rin ni Daniel. Biglang kinabahan si Georgina. Her instinct told her something wasn't right. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Naniniwala siyang walang gagawing masama sa kanya si Daniel. Oo at malaki na nga ang pinagbago nito pero pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na wala itong gagawing masama sa kanya. Please, let's just go inside. I'm a little bit drowsy now. I said not yet. Matigas na sabi ng lalaki. Nabigla siya sa tono ng pananalita nito. Siguro ay kailangan na niyang umalis doon. Pero patuloy na nanghihina ang kanyang mga tuhod. My knees are trembling. Kinakabahang sabi niya. Nagkahinala siya. Hindi kaya? Mahinang tumawa si Daniel. It's okay, kaunti lang naman ang inilagay ko sa baso mo. You will be just fine. Napatingin siya sa lalaki. What? Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong niya rito. You know what I mean? Tumatawang sabi nito. Kung ganun ay tamang hinala niyang may inilagay itong pampatulog sa wine niya. You bastard! Finally mapapasa akin ka na rin. Matagal na kitang gusto. Do you know why I changed? It's because of you. I want you to love me. Umalis ako noon dahil iba ang sinagot mo. Matagal akong nanligaw sa iyo pero ni minsan ay hindi mo ako binigyan ng pagkakataong mahalin mo rin ako. Pero iba na ako ngayon. Malayong malayo na sa lalaking kilala mo noon na tanga at lalampalampa. I will have you now and you have no choice, my Georgina. You are crazy. Stop it. Let me go, you bastard. Pilit siya ng laban dahil nararamdaman niyang nanghihina na siya and her eyes were about to close at natatakot siyang pumikit dahil baka kapag ginawa niya yon ay may gagawing masama sa kanyang lalaki. God! Gusto niyang sumigaw pero nanghihina na rin siya. Sana naman ay may tumulong sa akin. Oh God! Nararamdaman niyang nagpilit siyang kumawala kahit nanghihina na siya. Where do you think you're going, young man? Narinig niyang may lalaking nagsalita para pigilan si Daniel pero masyado nang bumibigat ang talukap ng kanyang mata at kahit gusto niyang tingnan ang mukha ng lalaking yon ay hindi na niya nagawa. Kaya umusal na lang siya ng pasasalamat at pagkatapos ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa tagpong ito ay lalo tayong dalhin ng kwentong ito sa bingit ng alanganin. Kaya kapit lang po tayo at sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po at paki-subscribe, like, share, and comments po sa ating kwento. Be safe palagi and God bless.